Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang laro na puno ng hiwaga at takot? Sa isang kondo sa Makati, 5 magkakaibigan ang sumubok sa isang digital na laro. Hindi nila alam na bawat sulyap sa kanilang refleksyon ay may nakakakilabot na kapalit. Sa bawat tawa at inuman, may nakakubling dilim na unti-unting bumabalot sa kanilang paligid. Abangan kung paano nila haharapin ang misteryosong babae sa kanilang refleksyon at ang mga pangyayaring magpapabago sa kanilang gabi ng kasiyahan. Sa isang marangyang condo unit sa Makati, nagtipon-tipon sina Adrian, Sofia, Jerome, Bianca at Mark. Bawat isa'y may hawak na baso ng San Miguel beer, samantalang ang mesa ay puno ng mga paboritong Pinoy pulutan tulad ng sisig at lechon kawali. Tawanan at kwentuhan ang maririnig sa buong sala habang ang skyline ng Makati ay kumikinang sa labas ng bintana. Biglang naglabas si Mark ng kanyang bagong iPhone at sabay sabing, "Guys, subukan natin itong bagong laro, Digital Countdown." Itinutok niya ang telepono sa Chromecast at lumitaw sa malaking TV ang isang Google document na may listahan ng kanilang mga pangalan. Bawat isa ay may kasunod na numero 10. Simple lang, paliwanag ni Mark habang nagpapasa ng isang plato ng sisig. Bawal tumingin sa dokumento para hindi mabawasan ang mga puntos natin. Nagkatinginan ang magkakaibigan at sa isang iglap na palitan ang tawanan ng isang masigasig na kompetisyon. "Game ako din," sigaw ni Jerome at isa-isa na silang sumang-ayon. Ang tukso ng bagong iPhone at ang hamon ng pagpipigil sa sarili ay sapat na para makuha ang kanilang atensyon. Habang umiinit ang laro, nagkanya-kanyang diskarte ang bawat isa. Si Sofia ay nagtakip ng mata gamit ang panyo, habang si Adrian naman ay abala sa paglalaro ng Mobile Legends para hindi matukso. Si Jerome, na kilala sa pagiging tuso, ay nagkukunwaring may nabawas na sa kanyang puntos at nagtatawanan sila tuwing may magpapanggap na may tumingin sa dokumento. Ngunit ang tawanan ay biglang napalitan ng sigawan ng sa tuwing may magbubukas ng dokumento. Isang nakakatakot na imahe ng babaeng may itim na mata at mahabang buhok ang sumasalamin sa kanilang mga telepono. Ang kilabot na dulot ng babaeng iyon ay nagdulot ng hiyaw at dagdag na tensyon sa laro. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang laro? Paano haharapin ng magkakaibigan ang misteryosong imahe na ito na tila ba'y isang masamang pangitain? Isang bagay ang sigurado, hindi na ito basta-bastang laro lamang. Ang susunod na eksena ay tiyak na mas lalo pang magpapakaba sa kanilang lahat. Lumipas ang ilang oras at nagsimula ng magkaroon ng kakaibang pangyayari sa condo unit na iyon sa Makati. Ang mga ilaw ay biglang nagdidim at bumabalik sa normal ng kusa na parang may sariling isip. "Ano ba yan? Brownout ba?" tanong ni Sofia, habang ang TV naman ay kusang nag-o-on at off na parang may multong naglalaro ng remote. Sa kabilang dako ang mga telepono nila ay nagvi-vibrate ng walang dahilan na parang may tumatawag pero wala naman. "Grabe, kinikilabutan ako guys," sambit ni Jerome na halatang takot na takot na. Habang tumatagal lalo pang tumindi ang kanilang paranoia, napansin nila na ang refleksyon ng babae sa kanilang mga telepono ay tila sumusunod sa kanilang mga galaw na parang isang anino na hindi maalis-alis sa kanilang paningin. "Guys, hindi ba kayo nakakarinig ng bulong?" tanong ni Adrian na nagsimula ng makarinig ng mahinang bulong at paghikbi mula sa hindi malamang pinagmulan. "Oo, parang may umiiyak," sagot ni Sofia na lalo pang nagpatakot sa kanila. Nagumpisang magduda sina Adrian at ang iba pa kung ang laro ba ay isang masamang biro lamang o mayroong mas malalim na misteryo. "Bakit parang kulang tayo? Hindi ba dapat 5 tayo?" tanong ni Jerome nang mapansin nila na ang bilang ng mga kalahok sa dokumento ay hindi natugma sa inaasahang premyo. Parang may mali,"
dagdag ni Sofia, habang sinusubukan niyang alalahanin kung sino ang nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Sofia na tila may mga litrato at gamit sa kondo na parang nagbago o nawala. Hindi ko na maalala, kanino ba to? Tanong niya, habang pinapakita ang isang frame na wala ng laman. Ang iba sa kanila ay hindi na rin matandaan kung sino ang may-ari ng mga ito. Parang may nawawala sa atin, sabi ni Adrian na lalo pang nagpalakas ng kanilang kaba. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga nagaganap na ito? At sino-sino na nga ba ang nawawala sa kanilang alaala? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas nakakagimbal na mga pangyayari. Sa isang nakakagulat na pagbubunyag, napagtanto ni Adrian na sina Bianca at Mark ay hindi na matagpuan sa kondo. Ang mas nakakabahala, hindi na rin nila matandaan ang mukha at mga alaala kasama ang dalawa. Guys, hindi ko na maalala ang mukha ni Bianca at Mark, sabi ni Adrian, na halos hindi makapaniwala. Anong nangyayari sa atin? Tanong ni Sofia na halos maiyak na sa takot at pagkalito. Sina Adrian, Sofia at Jerome ay nagpasyang magtulungan upang hindi na muling tingnan ang kanilang mga refleksyon. Nagtakip sila ng mga salamin at iba pang makintab na bagay sa kondo upang hindi na muling makita ang nakakatakot na babae. Huwag na nating titingnan ang mga refleksyon natin, sabi ni Jerome na determinadong hindi na muling masilayan ang nakakatakot na imahe. Sa tuwing bubuksan nila ang dokumento, ang mga figura na sumisigaw at tila nakikiusap na kasama ng babae sa refleksyon ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Hindi ko na kaya to, patayin na natin ang mga telepono natin, sabi ni Sofia na nanginginig na ang boses. Ang takot na baka sila na ang susunod na mawala sa alaala ng isa't isa ay nagtulak sa kanila na itigil na ang paggamit ng kanilang mga telepono. Habang lumalalim ang gabi, ang misteryo ng laro ay nagiging mas mabigat at mas nakakatakot. Ano ang mangyayari kung patuloy nilang susundin ang mga patakaran ng laro? At ano ang kinahinatnan ni Adrian na ngayoy tila nag-iisa na lamang sa gitna ng kaguluhan? Ang susunod na mga pangyayari ay magtatakda ng kanilang kapalaran sa isang laro na hindi nila inakalang magiging bangungot sa kanilang buhay. Pagmulat ng mata ni Adrian kinabukasan, ang katahimikan ng condo unit ang bumungad sa kanya. Wala na ang kanyang mga kaibigan, tanging siya na lang ang naiwan. Nagtaka siya, pero mas lalo siyang nagulat nang makita ang bagong iPhone sa mesa. May kasamang papel na may nakasulat na "Congratulations." Tila siya na nga lang ang natira sa laro. Pero hindi ganon kadali ang lahat. Ang takot sa babaeng may itim na mata ay hindi maalis-alis sa kanyang isipan. Napatingin siya sa TV at doon, nakita niya ang dokumento na nag-iisa na lamang ang pangalan niya at ang numero 1 ang nakatambad sa tabi nito. Ako na lang ba talaga? Bulong ni Adrian sa sarili habang ang kaba ay unti-unting bumabalot sa kanyang buong katawan. Nag-aalinlangan siya kung bubuksan niya ba ang dokumento sa huling pagkakataon o hahayaan na lang niyang manatili ang misteryo. Ano kaya ang mangyayari kung titingnan ko? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa nakakaintrigang dokumento sa screen. Sa huli tinalikuran ni Adrian ang tukso. Mas pinili niyang hindi na lang tingnan ang dokumento. Hindi na importante kung sino ang nanalo, sabi niya, habang pinipilit kalimutan ang lahat ng kakaibang nangyari. Ngunit ang desisyon niyang yon ay nagdala ng mas maraming tanong kaysa kasagutan. Ang kwento ay nagtapos sa isang malaking palaisipan. Si Adrian mag-isa na lamang ay napapaligiran ng katahimikan ng condo unit na dati puno ng tawanan at sigawan ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, tanging ang echo na lang ng kanilang mga alaala ang naririnig. Ang digital countdown ay hindi lang palalaro ng mga numero,
kundi isang laro ng katinuan at katotohanan na maaaring nag-iwan ng hindi maipaliwanag na marka sa buhay nila. Anong nangyari kay Bianca, kay Mark at sa iba pa? Ano ang ibig sabihin ng babaeng may itim na mata? Mga tanong na maaaring hindi na masagot. Ang laro ay natapos na, ngunit ang misteryo ay mananatili, naghihintay na muling buksan at lutasin. Mga kaibigan, sa bawat laro ng buhay, may mga aral tayong matututunan lalo na sa mga oras ng kadiliman. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa susunod na maglaro kayo, baka hindi lang puntos ang mawala kundi pati na rin ang inyong mga alaala. Mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-horror.